Ang tunog na yon, iyon ang unang napansin ni Maria. Hindi ang pagbagsak ng baso, kundi ang biglaang pagkawala ng lahat ng ingay. Nawala ang marahang tugtog ng piano, ang mahihinang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay nakita niya ito, ang mantsa. Isang malawak, madugong pula na mantsa ng red wine na dahan-dahang kumakalat sa ibabaw ng isang napakahalagang dokumento na para bang isang sugat na bumubukas sa puting-puting papel. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay kasabay ng pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang hawak niyang baso ay nabitawan niya nang may bumangga sa kanyang likuran. Isang maliit na aksidente na ngayon ay tila isang malaking krimen. Diyos ko! Isang pabulong na salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Automatikong umikot ang kanyang ulo, hinahanap siya. Hinahanap ang kanyang asawa, ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tagapagtanggol. Nakita niya si Carlo sa kabilang panig ng silid, nakikipag-usap sa isang lalaking may bigote. Nakita ni Maria ang eksaktong sandali nang mapansin ni Carlo ang katahimikan. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pag-ikot ng mga mata nito sa silid, hanggang sa dumapo ang mga ito sa kanya, at sa pulang mantsa sa mesa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang segundo, umasa si Maria. Nagmakaawa siya gamit lamang ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako, Carlo. Pakiusap. Ngunit ang nakita niyang bumalik ay hindi tulong. Ito ay isang bagay na mas masakit pa. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin. Isang bahagyang pag-iling ng ulo. Isang malamig at malayong ekspresyon na nagsasabing, wala akong kinalaman dyan. Sa sandaling iyon, mas naramdaman ni Maria ang sakit kaysa sa kahihiyan. Iyon ang unang patak ng lason, ang pagtalikod. Maria Luneta. Ang boses na yon. Kahit sa isang bulong, kaya nitong patahimikin ang isang buong palasyo. Si Doña Beatriz de la Cruz, ang kanyang biyenan, ang reyna ng gabing iyon, ay nakatayo sa tabi ng mesa. Hindi siya sumisigaw, mas malala pa roon. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin mula sa nabasang dokumento patungo sa mga mata ni Maria. Ang mga mata ni Doña Beatriz ay parang matalim na yelo, at sa mga mata na yon, si Maria ay hindi ang kanyang manugang. Siya ay isang hamak na dumi sa kanyang perpektong sahig na gawa sa marmol. Napalunok si Maria. Naramdaman ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Huwag kang magsalita. Putol ni Doña Beatriz. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Alam mo ba kung ano ang sinira mo? Hindi alam ni Maria. Para sa kanya, ito ay isa lamang sa maraming mga papel na dinadala ni Doña Beatriz sa bahay. Mga papel na madalas niyang pinipirmahan nang walang tanong-tanong. Mga ledger, mga kontrata, mga ulat sa pananalapi. Paraan niya ito ng pagpapakita ng kanyang katapatan, ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng pamilya. Naalala niya ang araw na inalok siya ni Carlo ng kasal sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang hangin ay puno ng pangako. Hindi magiging madali, mahal, sabi ni Carlo noon, hawak ang kanyang mga kamay. Iba ang mundo ko, pero ipinapangako ko, proprotektahan na kita. Palagi. Proprotektahan kita. Ang pangakong yun ngayon ay parang isang mapait na biro. Isang kasinungalingan na bumabalik upang pagtawanan siya sa harap ng lahat ng mga importanteng tao sa Makati. Ang mga babaeng may suot na mga diamante ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga pamaypay. Ang mga lalaking may suot na mamahaling relo ay umiiling na may halong awa at pag-insulto. Pinabayaan niya ako. Bumalik ang tingin ni Maria kay Doña Beatriz. Ang matandang babae ay hindi pa rin gumagalaw. Ang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Ang bawat bagay sa bahay na ito ay may halaga, Maria. Ang bawat papel, bawat piraso ng muebles, bawat tao.
At inaasahan kong ang bawat isa ay gagampanan ang kanilang papel ng maayos. Tumingin si Doña Beatriz sa basang dokumento. Nagkamali ka. Isang malaking pagkakamali na sumisira sa swerte ng pamilyang ito sa mismong kaarawan ko. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nanlilisik. At ang mga pagkakamali ay dapat itama. Hindi maintindihan ni Maria kung ano ang gusto niyang ipagawa. Paano niya itatama ang isang mantsa ng alak. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, ma'am? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang ngiti. Isang manipis. Walang kagalakan na kurba sa mga labi. Ang lumitaw sa mukha ni Doña Beatriz. Ito ay isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Tumingin siya sa paligid. Tinitiyak na ang lahat ay nakikinig. Na ang lahat ay nanonood ng kanyang paglilitis. Itinuro niya ang sahig. Ang nagniningning, puting sahig na gawa sa marmol kung saan tumulo ang ilang patak ng alak. Simple lang, sabi ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay malinaw at malupit. Bawat salita ay isang sampal. Gusto kong matuto ka ng leksyon tungkol sa paggalang at pag-aalaga sa mga bagay na hindi sayo. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ng tensyon na bumalot sa buong silid. Lumuhod ka. Utos niya. At linisin mo yan gamit ang iyong mga kamay. Parang huminto ang mundo sa utos ni Doña Beatriz. Ang bawat salita ay tumusok sa pandinig ni Maria. Matalim at malamig. Lumuhod ka. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Isang alon ng matinding kahihiyan. Daan-daang pares ng mata ang nakatutok sa kanya. Mga matang mapanghusga, mausisa, at ang iilan ay may bahid ng awa. Para siyang hinuhubaran sa harap nilang lahat. Isang bahagi ng kanyang isip, ang bahaging sanay ng sumunod at magpakumbaba. Ang bumulong sa kanya, gawin mo na lang Maria, para matapos na. Isang sandali lang ng kahihiyan, kapalit ng katahimikan. Ngunit habang dahan-dahang naglalakbay ang kanyang tingin sa sahig na marmol, hindi ang dumi ng alak ang kanyang nakita. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa loob ng nakaraang 2 taon. Isang anino sa isang malaking mansyon. Isang magandang palamuti na isinasabit sa braso ni Carlo sa mga pagtitipon. Isang pangalan sa mga papeles. Ang mga papeles. Bigla niyang naalala ang maraming gabi na ginugol niya sa silid-aklatan. Mag-isa, ang hangin ay amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy. Iiwan ni Doña Beatriz ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mesa na may kasamang maikling utos. Pirmahan mo ito lahat, Maria. Kailangan yan para sa kumpanya at pipirmahan na niya. Bawat isa. Ang kanyang kamay ay gumagalaw sa bawat pahina. Ang dulo ng pluma ay nag-iiwan ng eleganteng lagda. Maria Luneta Santos de la Cruz. Noong una, mayroon itong halong pagmamalaki. Nararamdaman niya na siya ay bahagi ng isang bagay na malaki. Nakakatulong siya. Pinagkakatiwalaan siya sa mga mahahalagang dokumento ng negosyo ng pamilya. Iyon ang kanyang inakala. Isang gabi, habang si Carlo ay nasa labas kasama ang kanyang mga kaibigan, may napansin siyang isang numero sa isang ledger. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon para sa isang consultancy service mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Tila hindi ito tama. Nang umuwi si Carlo, tinanong niya ito, "Carlo, ano itong kumpanyang to? Medyo malaki ang bayad sa kanila." Pinagmasdan lang siya ni Carlo. Isang bakas ng inis sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pamilyar na pagwawalang bahala. Kinuha niya ang ledger mula sa kanyang kamay at isinara ito. "Huwag mo nang intindihin yan, mahal. Negosyo yan. Trabaho ng mga lalaki." Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. Isang halik na parang nagsasabing, "Ang ganda mo, pero hanggang dyan ka na lang. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo at
tulad ng isang masunuring asawa, ibinigay niya. Ibinigay niya ang kanyang pirma, ang kanyang tiwala, nang walang tanong-tanong. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kahihiyan, naintindihan niya. Hindi iyon tiwala, iyon ay kaginhawaan. Mas madali para sa kanila na may isang taong sunod-sunuran, isang taong hindi magtatanong, isang taong madaling kontrolin, isang manugang na galing sa wala na dapat magpasalamat sa bawat mumo na ibinibigay sa kanya. Napansin niya ang isang matandang kasambahay, si Manang Celia, na nakatayo malapit sa kusina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Maria ang isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang asawa. Pag-unawa. Isang mabilis, malungkot na pagtango ang ibinigay ni Manang Celia bago ito mabilis na yumuko, takot na mapansin ng reyna. Ang maliit na kilos na yon ay parang isang pitik ng apoy sa nanlalamig na puso ni Maria. Hindi ako nag-iisa sa nakakakita nito. Hindi ako nababaliw. Tumingin siyang muli kay Carlo. Nakatayo pa rin ito sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Ang muka ay isang blangkong pader. Naghihintay. Naghihintay na sumunod siya, na gawin ang nakakahiyang bagay para maibalik sa normal ang lahat, para hindi na siya maistorbo pa. Noon niya nalaman. Ang pagluhod sa sahig na ito ay hindi lamang paglilinis ng natapong alak. Ito ay pagsuko. Ang huling pagsuko ng kanyang dignidad. Kung gagawin niya ito ngayon, gagawin niya ito habang buhay. Isang bagong damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalooban. Mas malakas kaysa sa takot. Mas mainit kaysa sa kahihiyan. Ito ay isang tahimik na pagtutol. Unti-unting naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang mga tuhod na para bang may sarili silang isip. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang pag-iyak na namumuo sa kanyang lalamunan ay natuyo. Itinaas niya ang kanyang baba. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Beatriz, ang babaeng humawak sa kanyang kapalaran sa loob ng 2 taon. Hindi na siya ang natatakot na dalaga na pumasok sa mansyong ito. Ang babaeng nakatayo ngayon ay nasugatan, ngunit hindi nayuyuko pa. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng Grand Ballroom ng mga De La Cruz, habang ang lahat ay naghihintay sa kanyang pagluhod, ginawa ni Maria ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Dahan-dahan siyang umiling. Isang pag-iling. Isang simpleng galaw ng ulo. Ngunit para kay Doña Beatriz de la Cruz, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Sa loob ng 30 taon, walang sino man ang nangahas na sumuway sa kanya sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang salita ay batas. Ang kanyang pagnanais ay katotohanan. Ngunit ngayon, ang babaeng ito, isang hampas lupa na pinulot niya mula sa kung saan para lamang maging isang magandang asawa para sa kanyang anak, ay nakatayo sa harap niya at tumatanggi. Hindi sumigaw si Doña Beatriz, hindi siya gumawa ng eksena. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa katahimikang iyon, ang kanyang galit ay hindi isang umaapoy na apoy, kundi isang nagyayelong karagatan. Malamig, malalim, at walang awa. Habang nakatitig siya sa matigas na mukha ni Maria, hindi ang kanyang manugang ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang multo. Ang multo ng kanyang sariling nakaraan. Bigla siyang bumalik sa isang maliit at masikip na opisina. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya noon ay Beatriz Ramos. Siya ay isang batang accountant. Matalino, ambisyoso at gutom. Literal na gutom. Naaalala pa niya ang pakiramdam ng kumakalam na sikmura habang binibilang niya ang milyon-milyon ng iba. Pinakasalan niya ang matanda at mabait na si Don Alejandro de la Cruz, ang orihinal na tagapagmana ng yaman. Inakala ng lahat na ito ay isang kwento ng pag-ibig. Ngunit para sa batang Beatriz, ito ay isang kalkulasyon. Habang pinag-aaralan niya ang mga libro ng pamilya, nakita niya hindi lang mga numero, kundi mga kahinaan, mga butas,
mga pagkakataon. Nang mamatay si Don Alejandro dahil sa atake sa puso, ginamit ni Beatriz ang lahat ng kanyang natutunan sa pamamagitan ng matalinong pagmamanipula sa mga dokumento at pagsasamantala sa tiwala ng pamilya. Dahan-dahan niyang inilipat ang kapangyarihan at yaman sa kanyang mga kamay. Inalis niya sa eksena ang mga tunay na tagapagmana, binigyan sila ng kakarampot na halaga at itinayo ang kanyang sariling imperyo mula sa abo ng kanilang tiwala. Kinailangan niyang maging matigas, kinailangan niyang maging walang awa. Inilibing niya ang Beatriz Ramos na mahirap at nilikha si Doña Beatriz de la Cruz, ang reyna. At ngayon, ang babaeng ito, si Maria, ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng iyon. Si Maria ay may parehong pinanggalingan, ngunit may isang pagkakaiba. Si Maria ay may isang bagay na matagal nang iwinaksi ni Beatriz, ang kahangalan ng paniniwala sa kabutihan. Kinupkop ko siya, binigyan ng pangalan, ng karangyaan. Naisip ni Doña Beatriz habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dapat sana ay yumuko siya sa pasasalamat. Dapat sana ay halikan niya ang sahig na tinatapakan ko. Ang pagtanggi ni Maria ay hindi lang pagsuway. Ito ay isang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang sampal sa mismong pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang anak, si Carlo, ang kanyang prinsipe, ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Ngunit kahit sa kanyang anak, nakikita niya ang isang kahinaan. Masyadong malambot. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag siyang pakasalan nito, si Maria. Akala niya, ang isang mahinang babae ay madaling hubugin. Isang tuta na susunod sa bawat utos. Nagkamali siya. Ang katahimikan sa silid ay nagiging hindi komportable. Nararamdaman ni Doña Beatriz ang mga tingin ng kanyang mga bisita. Ang kanyang kapangyarihan ay hinahamon sa mismong gabi ng kanyang tagumpay. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon din, kailangan niyang ipakita sa lahat kung ano ang nangyayari sa mga anino na lumilimot sa kanilang lugar. Ang mga katulad niya ay dapat manatili sa kanilang lugar, sa putik. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Maria. Ang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa kanyang isipan, ang hatol ay naibigay na. Huminga siya ng malalim at bumaling sa dalawang security guard na nakaposisyon malapit sa pinto. Hindi na niya kailangang itaas ang kanyang boses. Ang kanyang tingin pa lang ay sapat na. Mga gwardiya, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Ang katahimikan ay nabasag. Ang lahat ay napasinghap. Palayasin ang babaeng yan. Isang sandaling paghinto para sa dramatikong epekto. Siguraduhin ninyong wala siyang dala kahit isang sentimo. Pumasok siya ritong walang-wala. Lalabas siya ritong walang-wala. Dalawang anino ang gumalaw mula sa gilid ng silid. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat hakbang ng mga security guard, dalawang malalaking bundok ng itim na suit, ay mabigat at may katiyakan. Habang papalapit sila, tila lumiliit ang mundo ni Maria hanggang sa ang natira na lang ay ang espasyo sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Automatikong lumingon ang kanyang ulo. Isang huling pagkakataon, isang huling pag-asa. Ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap kay Carlo. Nakita niya ito, nakatayo na parang isang estatwa sa gitna ng karangyaan. Ang muka ay blangko, ngunit ang mga mata ay hindi. Sa mga mata nito, nakita ni Maria ang lahat. Nakita niya ang isang saglit na pag-aatubili. Isang kislap ng dating pagmamahal na pinipilit lumabas. Nakita niya ang digmaan sa loob nito. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon laban sa lalaking takot na mawalan ng yaman at pabor mula sa ina. Sa loob ng isang segundo na parang walang hanggan, nagmakaawa si Maria gamit lamang ang kanyang mga mata. Carlo, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Huwag mong hayaan na gawin nila ito sa akin. Ipagtanggol mo ako. Minsan lang.
Naramdaman niya ang pag-igting ng panga nito. Ang bahagyang pamumutla ng kanyang mukha. Para bang may isang salitang gustong kumawala mula sa kanyang bibig. Isang salita na maaring magbago ng lahat, ngunit hindi ito lumabas. Sa halip, nakita ni Maria ang kislap na yon na dahan-dahang namatay, na parang isang kandilang hinipan ng isang malamig na hangin. Ang digmaan ay tapos na, at ang takot ang nanalo. At pagkatapos, tumalikod ito. Isang simpleng pag-ikot ng katawan, ngunit para kay Maria, iyon ang pinakamasakit na pagtalikod sa lahat. Ang kanyang likod ay naging isang pader na mas matibay pa sa pader ng mansyon na ito. Isang pader na hindi na niya kailanman kayang akyatin. Pagkatapos ay narinig niya ang boses nito. Malamig, walang emosyon, boses ng isang estranghero. Wala akong kinalaman sa babaeng yan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria hindi ang pagbagsak ng luha, kundi ang pagbagsak ng isang bagay sa loob niya. Ang huling piraso ng kanyang paniniwala. Ang pundasyon ng kanyang pag-ibig. Gumuho ito at naging abo. Naramdaman niya ang mabibigat at walang pakiramdam na mga kamay ng mga guwardiya sa kanyang mga braso. Nagsimula silang hilahin siya palayo. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas na natitira. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagalaw sa sahig na marmol habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Ang mga mukha ng mga bisita ay lumabo at naging mga mantsa ng kulay at paghuhusga. Ang marahang tugtog ng piano ay nagsimulang bumalik. Sinasabayan ng mahihinang bulungan. Ang party ay magpapatuloy. Ang kanyang kahihiyan ay isa lamang panandaliang intermission. Habang papalayo siya, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Carlo. Nakatalikod pa rin ito, nakikipag-usap na muli sa lalaking may bigote na para bang walang nangyari, na para bang siya, ang kanyang asawa, ay hindi kailanman umiral. Dinala siya sa mahabang pasilyo patungo sa malaking pinto sa harap. Ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa buhay na kanyang pinangarap. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara sa likuran niya ang malaking pintuan na gawa sa narara. Pagkatapos ay ang mabigat na tarangkahan na bakal. Tapos na. Siya ay nasa labas na. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang malupit na paalala ng kanyang bagong katotohanan. Nakatayo siyang mag-isa sa dilim. Wala ni isang gamit, wala ni isang kaibigan, isang itinakwil. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig. Ngunit hindi ito dahil sa lamig. Ito ay dahil sa pagkabigo. At sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, isang bagay ang nangyari. Walang babala. Isang convoy ng mga itim na sasakyang militar ang tahimik na huminto sa harap ng tarangkahan. Walang sirena, walang kaguluhan. Tanging ang tunog lamang ng mga gulong sa aspalto. Ang kanilang mga headlight ay biglang sumilaw na para bang mga mata ng isang malaking hayop na nagising sa gabi. Bago pa man makapag-isip si Maria, bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan. Sa loob ng mansyon, sinubukan ni Carlo na huwag pansinin ang pakiramdam na parang may yelong gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang mga bulungan ay unti-unting humina. Ang piano ay muling tumugtog. Ang mga bisita, sa utos ng kanyang ina, ay nagpanggap na bumalik sa kanilang mga pag-uusap. Ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat. Ang bawat ngiti ay pilit. Ang bawat tawa ay hungkag. Isang mantsa ang naiwan sa kanilang perpektong gabi at ang pangalan ng mantsang yon ay Maria. Ginawa ko ang tama. Pilit niyang sinabi sa sarili habang tumutungga ng champagne. Ayoko ng gulo. Ayaw ni Mama ng gulo. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang ina, si Doña Beatriz, na muling umupo sa kanyang trono na parang isang reyna, may ibang bahagi sa kanya ang sumisigaw. Ang bahaging iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga mata ni Maria. Mga matang puno ng pag-ibig na naging abo sa isang iglap. Biglang may sumilaw na liwanag mula sa labas ng malalaking bintana. Huminto ang mga nag-uusap, napalingon ang lahat. Isang convoy ng mga itim na sasakyan
Walang marka maliban sa kanilang opisyal na plaka, ang tahimik na pumarada sa harap ng kanilang tarangkahan. Ang kanilang mga headlight ay nakatutok sa mansyon na parang mga mata ng mga ngaso. Anong kalokohan ito? Narinig niyang bulong ng kanyang ina. Ang boses ay may bahid ng inis. Sino ang naglakas loob na istorbohin ang aking kaarawan? Akala niya ay pulis. Marahil ay dahil sa reklamo sa ingay. Isang maliit na abala na kayang-kaya niyang ayusin sa isang tawag lang. Ngunit hindi pulis ang lumabas. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan nang sabay-sabay. Mga lalaking nakasuot ng itim na unipormeng militar. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at may disiplina. Hindi sila mukhang ordinaryong mga sundalo. Sila ay mga operatiba. Naramdaman ni Carlo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay mali. Mayroong napakamali dito. Isang opisyal na may mataas na ranggo ang bumaba mula sa pangunahing sasakyan. Naglakad ito patungo sa tarangkahan, kung saan ang mga gwardiya ng De La Cruz ay biglang hindi malaman ang gagawin. Ngunit hindi sa mga gwardiya nakatingin ang opisyal. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa labas, kay Maria. Sa harap ng lahat, ang opisyal ay tumayo ng tuwid, sumaludo, at nagsalita sa isang boses na malinaw at malakas. Sapat na upang marinig kahit sa loob ng mansyon. Miss Santos. Santos, hindi De La Cruz. Naramdaman ni Carlo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Parang may kung anong tumama sa kanyang sikmura. Bakit Santos? Bakit nila siya tinatawag sa kanyang pangalan noong dalaga pa siya na may kasamang ganoong klase ng paggalang? Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa likod ng pangunahing sasakyan. Isang figura ang dahan-dahang lumabas. Isang lalaking matangkad, may dignidad, nakasuot ng isang perpektong plansadong uniforme ng isang general. Ang kanyang buhok ay may mga uban sa gilid, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na uling. Dahan-dahan itong naglakad patungo kay Maria. Tumingin ito sa kanyang anak na babae at sa isang saglit, nakita ni Carlo ang isang kislap ng sakit sa mga mata ng general. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang tingin at tumingin ng diretso sa mansyon. Ang mga mata nito ay nilibot ang mga mukha sa bintana, dumaan sa mga bisita, dumaan sa kanyang ina, at sa huli, tumagos sa kanya. At sa sandaling iyon, bumalik ang isang alaala kay Carlo. Ang araw bago ang kanilang kasal. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Ang ama ni Maria. Isang simpleng lalaki, o yun ang kanyang inakala. Isang retiradong opisyal, sabi ni Maria. Alagaan mo ang anak ko, binata. Sabi ng lalaki sa kanya noon. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Siya lang ang mayroon ako. Kapag sinaktan mo siya, ako ang makakalaban mo. Noon, binalewala lamang ni Carlo ang babalang yon. Isang tipikal na pagbabanta mula sa isang ama. Ngayon, habang nakikita niya ang mga bituin sa balikat ng uniforme nito, ang nakakakilabot na awtoridad sa kanyang tindig, naintindihan ni Carlo ang lahat. Ang kanyang ama. Ang ama ni Maria ay isang general. Isang general na ngayon ay nakatayo sa labas ng kanyang tarangkahan at ang mukha nito ay nagsasabi ng isang bagay lamang, tapos na ang laro. Ang general ay nagbigay ng isang senyas. Ang opisyal na sumaludo kanina ay lumapit sa intercom ng tarangkahan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, malamig at opisyal. Doña Beatriz de la Cruz, sa ngalan ng batas, buksan ninyo ang tarangkahan. May dala kaming search and seizure warrant para sa pag-aaring ito. Ang lugar ay tahimik at walang pagkakakilanlan. Isang apartment na malinis, may mga kasangkapang hindi personal at amoy ng bagong timplang kape. Ito ay isang safe house, isang lugar na hindi matutunton ng mga De La Cruz. Ngunit para kay Maria, ito ay parang isang kulungan
na may mas malambot na mga pader. Nakaupo siya sa isang simpleng sopa, hawak ang isang mainit na tasa ng kape na hindi niya iniinom. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga kaganapan ng gabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Ang natapong alak, ang utos na lumuhod, ang pagtalikod ni Carlo, ang pagdating ng kanyang ama, ang kanyang ama. Si General Ramon Santos ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang uniforme ay hinubad na at napalitan ng isang simpleng polo shirt. Ngunit kahit wala ang kanyang mga ranggo, ang awtoridad ay nanatili sa kanya. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, galit, pag-aalala, at isang malalim na kalungkutan. Gusto kong sunugin ang lugar na yon, anak. Mahinang sabi ng general, binabasag ang katahimikan. Gusto kong kaladkarin ang lalaking yon sa labas at huminto siya at napabuntong hininga. Pero hindi ganyan gumalaw ang batas. Hindi sumagot si Maria. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Matagal na naming minamanmana ng mga De La Cruz, Maria. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Mga taon na. Alam naming marumi sila. Money laundering, corporate fraud, panunuhol sa mga politiko, iligal na pagkamkam ng lupa. Alam namin ang lahat ng ano, pero kulang kami sa paano. Inilapag ng general ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi mga damit o personal na gamit, kundi mga folder na puno ng mga dokumento. Kailangan namin ng ebidensya mula sa loob. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanila sa mga krimen. Isang bagay na hindi nila maitatanggi sa korte. Kinuha niya ang isang folder at inilatag ang mga nilalaman nito sa mesa. Mga kopya. Mga kopya ng mga papeles na pamilyar kay Maria. Mga ledger, mga kontrata, mga bank transfer. Ang mga ito, sabi ng general, itinuturo ang mga dokumento ay ang kanilang mga paano. Dahan-dahang yumuko si Maria. Tinitigan niya ang mga papel, mga ghost project na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, mga land grabbing scheme na nakatago sa ilalim ng mga pangalan ng mga Peking Foundation, mga kumpanyang nakarehistro sa mga taong hindi umiiral, isang masalimuot na web ng kasinungalingan at kasakiman. At sa ilalim ng bawat transaksyon, sa dulo ng bawat kontrata, nakita niya ito. Ang kanyang pirma, Maria Luneta Santos de la Cruz, ang pangalan na buong pagmamalaki niyang isinulat. Iniisip na ito ay isang simbolo ng kanyang pagiging bahagi ng pamilya. Ngayon, nakita niya ito sa tunay nitong anyo, isang selyo ng pag-apruba para sa krimen. Isang kasangkapan, isang panangga. Ginamit nila ako. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ang init ng tasa ay hindi na niya maramdaman. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ginamit nila ang aking tiwala, ang aking pangalan. Isang butil ng luha ang pumatak sa isa sa mga dokumento. Tumama malapit sa kanyang pirma. Ako ang naging tulay nila sa kanilang mga krimen. Ama, kasabwat ba ako? Lumapit ang general at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay magaspang, ngunit mainit. Hindi. Ikaw ay biktima, anak. Ang pinakatuso nilang biktima. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ginamit nila ang iyong kabutihan laban sa iyo. Alam nila na hindi ka magtatanong. Alam nila na gagawin mo ang lahat para sa lalaking mahal mo. Iyon ang kanilang plano mula pa sa simula. Napahagulgol si Maria. Ang lahat ng sakit at kahihiyan na pinigilan niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Niyakap siya ng kanyang ama. Hinahayaan siyang umiyak sa kanyang mga balikat. Matapos ang ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, nagsalita muli ang general. Hindi sana namin mapapasok ang kanilang imperyo.
Kung hindi dahil sa mga pirma mo, Maria, ikaw ang susi. Ikaw ang nagbigay sa amin ng hindi matatawarang ebidensya. Huminga ito ng malalim, pero hindi sa iyo nagsimula ang lahat. Tumingala si Maria. Ang mukha ay basa ng luha. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang imbestigasyon ay natigil sa loob ng maraming taon, sabi ng kanyang ama. Hanggang sa isang araw, may isang impormante na lumapit sa amin. Isang tao na matagal nang nagmamasid sa kanila, nangangalap ng impormasyon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Siya ang nagbigay sa amin ng unang sinulid na aming hinila. Tinitigan siya ng general, ang kanyang mga mata ay seryoso. May isang tao kang dapat pasalamatan, anak. Ang taong naglagay ng kanyang sarili sa panganib para simulan ang lahat ng ito. Sino po siya? Ang pangalan niya ay Clara. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na bubog na tumusok sa puso ni Maria. Clara, ang pangalan na minsan niyang narinig na binulong ni Carlo sa kanyang pagtulog. Ang pangalan sa isang lumang litrato na aksidente niyang nakita sa ilalim ng drawer ni Carlo. Isang litrato ng isang babaeng may matatalinong mata at isang ngiti na puno ng buhay. Ang pangalan ng babaeng minahal ng kanyang asawa bago siya. Napaatras si Maria, ang pagkalito at kirot ay bakas sa kanyang mukha. Si Clara, ang dating kasintahan ni Carlo? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Bakit? Bakit niya gagawin ito? Hindi sumagot si General Santos. Sa halip, isang katok ang narinig sa pinto. Binuksan ito ng general at pumasok ang isang babae. Siya nga. Ang babae mula sa litrato. Sa personal, mas matindi ang kanyang presensya. Si Clara ay may simpleng pananamit, jacket, maong, at isang pares ng bota. Ngunit meron siyang aura ng kumpiyansa at talino. Ang kanyang mga mata, tulad ng naaalala ni Maria, ay matalim at tila nakikita ang lahat. Tumigil si Clara nang makita niya si Maria. Sa isang saglit, ang dalawang babae, ang nakaraan at ang kasalukuyan ni Carlo de la Cruz, ay nagtitigan sa isang silid na biglang naging napakaliit. Si Clara ang unang bumasag sa katahimikan. Miss Santos, sabi niya, ang boses ay kalmado at profesional. O dapat ko bang sabihing, Mrs. de la Cruz, ako si Clara Reyes, isa akong investigative journalist. Napatayo si Maria, ang katawan ay naninigas. Ikaw, sabi niya, hindi sigurado kung ano ang dapat maramdaman. Galit? Pasasalamat? Gusto mo bang maghiganti? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Kung gusto kong maghiganti, sana'y ginawa ko na ito noong una pa lang. Noong binayaran ako ni Doña Beatriz para mawala sa buhay ng anak niya. Umupo si Clara sa silyang inalok ng general. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Maria. Oo, minahal ko si Carlo. At totoo, sinira ng ina niya ang buhay namin. Pero ang kasong ito ay hindi na tungkol doon. Mas malaki pa ito kaysa sa aming dalawa. Inilabas niya ang kanyang sariling folder, mas makapal kaysa sa mga dala ng general, at inilatag ito sa mesa. Puno ito ng mga artikulo, mga timeline, mga larawan mula sa malayo. Ito ang kanyang imbestigasyon sa loob ng 5 taon. Nang paalisin ako ni Doña Beatriz, sinimulan kong magsaliksik tungkol sa kanya. Paliwanag ni Clara. Sa una, ito ay para sa sarili ko. Gusto kong malaman kung anong klaseng halimaw ang sumira sa amin. Pero habang mas malalim ang aking nahuhukay, mas maraming kabulukan ang aking natutuklasan. Hindi lang ito tungkol sa isang malupit na ina. Ito ay tungkol sa isang kriminal na imperyo. Tumingin si Clara kay Maria, at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay lumambot. Wala nang talas. Tanging pag-unawa. At pagkatapos, dumating ka. Nang malaman kong ikakasal sa'yo si Carlo, inisip ko noong una na marahil ay magiging masaya na siya. Pero sinubaybayan kita mula sa malayo.
Nakita ko kung paano kanila tratuhin. Nakita ko kung paano ka naging anino sa sarili mong tahanan. Naintindihan ko, pagpapatuloy niya, na hindi lang ako ang kanyang biktima at napagtanto ko na ikaw, na nasa loob, ay nasa mas malaking panganib. Kaya't lumapit ako sa iyong ama. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng aking nalaman. Natahimik si Maria, pinoproseso ang lahat. Ang babaeng inakala niyang kaagaw ay ang taong nagligtas sa kanya. Hindi sila magkaribal. Pareho silang biktima ng iisang sistema, ng iisang pamilya. Salamat, bulong ni Maria. At sa pagkakataong ito ay taos-puso. Tumango si Clara. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang katotohanan ang dapat nating pasalamatan. At ngayon, kailangan nating tiyakin na mabibigyan ito ng hustisya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Clara. May isa pang bagay, sabi niya. Si Doña Beatriz ay tuso. Kahit na sa lahat ng ebidensyang ito, magkakaroon pa rin siya ng paraan para makahanap ng butas, maliban na lang kung mahahanap natin ang pinakamatibay na ebidensya. Ano iyon? Tanong ng general. Si Doña Beatriz ay produkto ng lumang panahon. Hindi siya lubos na nagtitiwala sa teknolohiya. Mayroon siyang itinatagong isang maliit, itim na notebook. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay bumaba. Isang personal na ledger. Nandoon nakasulat ang lahat ng mga pangalan, lahat ng mga petsa, lahat ng mga halaga ng suhol na ibinigay niya sa mga politiko at hukom. Ito ang kanyang insurance policy. Ito ang kanyang kill list. At saan naman natin mahahanap iyon? Tanong ni Maria. Tumingin si Clara ng diretso sa kanya. Sa pinakaligtas na lugar sa buong mansyon, ang lugar na hindi kailanman hahalughugin ng sinuman dahil ito ay sagrado sa kanya. Saan? Sa ilalim ng sahig ng kanyang silid tulugan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng party kanina. Ang mga bisita ay nag-alisan na parang mga daga na lumulubog sa isang barko. Ang kanilang mga paalam ay apurado at ang kanilang mga tingin ay puno ng takot. Ang mga kasambahay ay gumagalaw sa anino. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga lagaslas ng dahon sa isang papalapit na bagyo. Naiwan si Doña Beatriz sa gitna ng kanyang ballroom na ngayon ay isang malawak at malamig na espasyo. Ang mga palamuti ng kanyang kaarawan ay nagsisilbing isang mapait na paalala ng kanyang naudlot na tagumpay. Ang mga operatiba ng gobyerno ay gumagalaw sa kanyang bahay na may malamig na kahusayan, binubuklat ang mga dokumento, kinukumpiska ang mga computer at tinatatakan ang mga silid. Ngunit hindi pa nila siya inaaresto. Isang uri ito ng psikolohikal na digmaan. Hinahayaan nilang panoorin niya ang unti-unting pagguho ng kanyang imperyo. Sa tabi niya, si Carlo ay nakaupo sa isang silya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang duwag, isang kahinaan. Yun lang ang nakikita ni Doña Beatriz sa kanya ngayon. Tumayo ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Huwag kang umarte na parang katapusan na ng mundo. Inangat ni Carlo ang kanyang mukha. Hindi pa ba, Mama? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Ang ama ni Maria, isang general pala siya. Wala akong pakialam, kahit general pa siya ng buong sandatahang lakas. Sagot ni Doña Beatriz, kahit na may isang maliit na kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Lahat sila ay may presyo. Tawagan mo ang ating mga kaibigan. Tawagan mo si Congressman Velasco, si Senator Romero. Malaki ang utang na loob nila sa atin. Kinuha ni Doña Beatriz ang kanyang cellphone mula sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga daliri na karaniwang matatag ay bahagyang nanginginig habang hinahanap niya ang mga numero. Ang unang tawag, diretso sa voicemail. Ang pangalawa, nagring nang nagring ngunit walang sumagot. Ang pangatlo,
Isang katulong ang sumagot at sinabing nasa isang mahalagang pagpupulong ang senador. Isang kasinungalingan. Isa-isa, ang mga pader ng kanyang kapangyarihan ay gumuho sa bawat hindi nasagot na tawag. Ang mga taong dating lumuluhod sa kanyang paanan ay ngayon ay nagtatago sa dilim. Pinuputol ang lahat ng koneksyon sa pangalang De La Cruz na ngayon ay naging lason. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tawanan. Lumingon siya at nakita ang dalawang kasambahay na nagbubulungan sa may pintuan ng kusina, nakatingin sa kanya. Sa kanilang mga mata, wala nang takot, tanging pag-insulto. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Doña Beatriz. Ang kontroladong galit ay naging isang nagngangalit na apoy. Ano ang tinitingin-tingin ninyo? Sigaw niya sa kanila. Mga walang silbi, mga ahas, kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Palibhasa'y inggit kayo. Napatigil ang mga kasambahay, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng tahimik na pagsuway. Humarap siya kay Carlo. Ang lahat ng kanyang pagkabigo ay ibinuhos sa kanyang anak. At ikaw ang nagdala ng babaeng yun dito. Kung pinakasalan mo lang sana ang anak ni Senator Romero, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon. Kasalanan mo ito. Sa gitna ng kanyang pagwawala, isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Ang notebook. Ang maliit, itim na notebook. Ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang tunay na kayamanan. Nandoon ang lahat ng ebidensya na magpapabagsak hindi lang sa kanya, kundi sa kalahati ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kailangan niyang makuha iyon. Ngayon din, nagkunwari siyang nahihilo at humawak sa kanyang dibdib. Carlo, kailangan ko ng tubig at ng aking mga gamot. Nasa silid ko. Nang makaalis si Carlo, mabilis ngunit tahimik na umakyat si Doña Beatriz sa hagdanan patungo sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Bawat anino ay tila isang kaaway. Pagpasok niya sa kanyang silid, nilak niya ang pinto. Dumiretso siya sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang alpombra. Ginamit niya ang kanyang mahahabang kuko para tanggalin ang isang nakatagong trangka. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang piraso ng sahig na gawa sa kahoy. Nandoon ito, ang itim na notebook nakabalot sa plastik, ang kanyang kaligtasan. Habang inaabot niya ito, isang malakas na tunog ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto ng kanyang silid tulugan. Nakatayo roon ang mga operatiba. Napatigil si Doña Beatriz. Ang kanyang kamay ay ilang pulgada na lang. Mula sa notebook, ang kanyang mukha ay nabahira ng purong takot. Nahuli siya. Ang ulan ay bumubuhos ng gabing iyon na para bang ang langit mismo ay umiiyak para sa nawalang pag-ibig. Bawat patak na tumatama sa bintana ng safe house ay parang isang paalala kay Maria ng luhang hindi na niya kayang ilabas. Katatapos lang nilang mag-usap ni Clara at ng kanyang ama. Ang plano ay nakalatag na. Ang notebook ay nakuha na. Ang katapusan ng imperyo ng De La Cruz ay malapit na. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang malalim na kapaguran ang kanyang naramdaman. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Hindi ito ang katok ng kanyang ama. Ito ay mas magaan, mas nag-aalangan. Ako na po, General. Narinig niyang sabi ng isa sa mga gwardiya sa labas. Pagkatapos ay isang boses na napakapamilyar. Isang boses na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kirot. Pakiusap, kailangan ko lang siyang makausap. Ang boses ni Carlo. Tumayo si Maria. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Humarap siya sa kanyang ama na may nagtatanong na tingin. Tumango lamang ang general. Nasa sayo ang desisyon, anak. Huminga ng malalim si Maria. Papasukin ninyo siya. Pumasok si Carlo. Ang dating CEO na laging nakasuot ng mamahaling suit ay ngayon ay parang isang basang sisiw.
Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang lahat ng dating kumpiyansa at yabang ay nawala. Napalitan ng isang desperadong anyo. Nakatayo lang sila roon sa gitna ng silid. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Maria, bulong ni Carlo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal. Hindi sumagot si Maria. Hinintay niya lang. Dahan-dahang lumakad si Carlo palapit, ngunit huminto nang makita niya ang babala sa mga mata ni Maria. Sa isang desperadong kilos, bigla siyang lumuhod sa sahig, ang parehong bagay na iniutos ng kanyang ina kay Maria. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi isang utos ng kapangyarihan, kundi isang gawa ng pagsusumamo. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Maria, patawarin mo ako. Duwag ako. Isang malaking duwag. Tinitigan lamang siya ni Maria. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Alam ko, dapat kitang ipinagtanggol. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga salita ay nagkakagulo. Dapat akong tumayo laban kay Mama. Pero natakot ako, Maria. Buong buhay ko, nasa ilalim ako ng kanyang anino. Natakot akong mawala ang lahat ng ito, ang pera, ang kapangyarihan. Natakot akong mawala ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. Nawala mo na ako, Carlo. Nawala mo ako noong sandaling tumalikod ka. Alam ko, sigaw niya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mahal kita, Maria. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. Hindi ko lang alam kung paano ito ipakita ng tama. Pero ngayong gabi, nang makita kong darating ang iyong ama, nang malaman kong mawawala na ang lahat, ikaw lang ang naisip ko. Ikaw lang ang mahalaga. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Maria. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Itatama ko ang lahat. Lalabanan ko na si Mama. Sasabihin ko ang katotohanan. Gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Pinakinggan ni Maria ang bawat salita. Pinakinggan niya ang pagsisisi, ang sakit, ang desperasyon. At sa isang sulok ng kanyang puso, mayroon pa ring maliit na bahagi na gustong maniwala. Ang bahaging iyon na minahal siya nang walang kondisyon. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang lamig sa mga mata nito, ang pagwawalang bahala, ang huling pagtalikod. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Carlo. Tumayo ka, Carlo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Sumunod si Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pinapatawad kita, sabi ni Maria, at nakita niya ang kislap ng ginhawa sa mukha ni Carlo. Ngunit hindi pa siya tapos. Pinapatawad kita sa iyong kahinaan. Pinapatawad kita sa iyong takot. Dahil ngayon, naiintindihan ko na hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na wala ka. Ang katapangan. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa mga huling salita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At hindi ibig sabihin noon ay kaya ko pang bumalik. Ang pag-asa sa mga mata ni Carlo ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang masakit na katotohanan. Hindi na ako ang Maria na kaya mong talikuran, Carlo. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Isang malinaw na senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Paalam, Carlo. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Carlo sa labas, sa gitna ng ulan at ng kanyang mga durog na pangako. Ang interrogation room ay maliit, malamig, big at kulay abo. Isang malaking kaibahan sa marangyang mundo kung saan sanay si Doña Beatriz de la Cruz. Isang hubad na metal na mesa at 3 upuan lamang ang laman ng silid. Ngunit kahit sa ganitong lugar,
Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang postura ng isang reyna. Nakaupo siyang tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagwawalang bahala. Sa tapat niya, dalawang imbestigador ang tahimik na nakaupo. Pinapanood siya. Isang uri ito ng laro ng pasensya at si Doña Beatriz ay isang dalubhasa dito. Sa loob ng maraming dekada, napaikot niya ang mas matatalinong lalaki kaysa sa mga ito. "Maaari na ba tayong magsimula?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng inip na para bang sila ang nag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras. Mayroon pa akong mga dapat asikasuhin. Hindi sumagot ang isa sa mga imbestigador. Sa halip, itinulak nito ang isang tasa ng styrofoam na may lamang kape patungo sa kanya. Isang insulto. Sanay siya sa pinakamahusay na kape mula sa Italia na inihahain sa pinong porselana. "Hindi ako umiinom ng ganyang klaseng basura," sabi niya. Itinutulak pabalik ang tasa. Ngumiti lamang ang imbestigador. "Okay lang, marami pa tayong oras." Sa loob ng isang oras, paulit-ulit lang ang kanilang mga tanong tungkol sa kanyang mga negosyo, mga kumpanya, mga transaksyon, at sa bawat tanong, ang kanyang sagot ay pareho. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ang lahat ng aming negosyo ay legal. Ang aking mga abogado ang makikipag-usap sa inyo." Nanatili siyang kalmado, nanatili siyang matatag, dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkumpiska sa notebook, naniniwala siyang mayroon pa siyang isang huling baraha, isang alas. Ang alas na palagi niyang pinanghahawakan, si Senator Ramirez, ang taong iniluklok niya sa pwesto, ang taong pinakain niya ng milyon-milyon sa loob ng isang dekada. Ang senador ay may utang sa kanya, isang malaking utang. "Tapos na ba kayo sa inyong maliit na laro?" Tanong ni Doña Beatriz, tumitingin sa kanyang Rolex na hindi naman niya suot. "Dahil kung tapos na kayo, gusto kong gamitin ang aking karapatan para sa isang tawag sa telepono." Nagkatinginan ang dalawang imbestigador. Pagkatapos ay tumango ang isa. "Sige po, Ginang de la Cruz, karapatan ninyo yan." Inabot nila sa kanya ang isang lumang landline phone. Kinuha ito ni Doña Beatriz ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot niya ang pribadong numero ng senador. Isang ring. Dalawa. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot. "Miguel," sabi ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong awtoridad. "Si Beatriz ito. Mayroon tayong problema. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya." Pagkatapos ay nagsalita ang senador, ngunit ang kanyang boses ay iba. Malamig. Formal. Malayo. "Patawad, pero sino pong Beatriz ang tinutukoy ninyo? Sa tingin ko ay nagkamali kayo ng numero." Napatigil si Doña Beatriz. "Huwag kang magbiro, Miguel. Ako ito, si Beatriz de la Cruz. Kailangan kitang makausap." "Wala akong kilalang Beatriz de la Cruz," putol ng senador. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. "Huwag ka nang tumawag muli sa numerong ito." Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Nakatitig si Doña Beatriz sa telepono, hindi makapaniwala. Para siyang sinampal. Itinapon. Ipinagkanulo. Ang kanyang alas ay naging isang basura. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing ito, ang maskara ng reyna ay nabitak. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng apoy. Napalitan ng isang bakanting tingin. Nawala na ang lahat. Wala ng mga kaibigan, wala ng kapangyarihan, wala ng makakatulong. Ang imbestigador na nag-alok sa kanya ng kape kanina ay dahan-dahang itinulak ang isang bagay sa gitna ng mesa. Ang kanyang maliit, itim na notebook. Nakabukas sa isang pahina na may petsa, isang pangalan, at isang halaga
na nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay. Pag-usapan natin ito, Ginang de la Cruz. Ang courtroom ay isang kahon ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang kahoy, papel, at hindi nasasabing mga salita. Para kay Maria, ang bawat pag-upo sa hanay ng mga saksi ay parang pag-akyat sa isang entablado kung saan siya ang pangunahing tauhan sa isang dula na hindi niya isinulat. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kinatatayuan ng saksi, walang bakas ng takot sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang damit ay simple, isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang katahimikan at dignidad. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Naglakad siya ng may tuwid na likod at nakataas ang noo. Sa kanyang pag-upo, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang naglakbay sa hanay ng mga akusado. Nandoon si Carlo, payat, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Isang larawan ng isang sirang tao. At sa tabi niya, si Doña Beatriz. Kahit nakasuot ng uniforme ng preso, sinubukan pa rin niyang magmukhang marangal. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dating puno ng yelo at kapangyarihan, ay ngayon ay may bahid ng desperasyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang alon ng purong galit ang ipinukol sa kanya ni Doña Beatriz. Ngunit hindi natinag si Maria. Hindi na siya ang babaeng kayang takutin ng mga tingin na iyon. Maari mo bang sabihin ang iyong buong pangalan para sa talaan? Tanong ng piskal. Maria Luneta Santos. Sagot niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sinadya niyang hindi gamitin ang De la Cruz. Ito ay isang pagbawi sa kanyang sarili. Sa sumunod na oras, sinagot ni Maria ang bawat tanong ng may katapatan at kalinawan. Isinalaysay niya ang kanyang buhay sa mansyon ng mga De la Cruz. Ang pagpirma sa mga dokumento na hindi niya naiintindihan, ang pagwawalang bahala ni Carlo, ang kalupitan ni Doña Beatriz. Hindi siya nagdagdag, hindi siya nagbawas. Isinalaysay lamang niya ang katotohanan. Pagkatapos, tumayo ang abogado ng depensa, isang matabang lalaki na may pekeng ngiti. Ginang Santos, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Hindi ba't totoo na ikaw ay pinalayas mula sa pamamahay ng De la Cruz sa gabi ng insidente? Totoo po, sagot ni Maria. At hindi ba't totoo na ikaw ay nakaramdam ng matinding galit at kahihiyan dahil sa pangyayaring iyon? Nakaramdam po ako ng sakit, hindi galit. Sakit, galit, halos pareho lang yan, hindi ba? Pagpapatuloy ng abogado, lumalakad-lakad sa harap niya. Hindi ba't posible na ang lahat ng testimonya mo ngayon ay gawa-gawa lamang? Isang paghihiganti ng isang asawang itinakwil na gustong sirain ang pamilyang tumalikod sa kanya? Ang buong courtroom ay natahimik, naghihintay sa kanyang reaksyon. Inaasahan nilang lahat na siya ay iiyak o sisigaw o magagalit. Ngunit tiningnan lamang ni Maria ang abogado ng diretso sa mata. Ang kanyang kalmadong tingin ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ginoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon ngunit may bigat. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi dahil sa pagpapalayas sa akin. Ang sakit ay dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Huminga siya ng malalim. Hindi po ito tungkol sa galit. At lalong hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol po ito sa katotohanan. Ang simpleng ngunit makapangyarihang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang peking ngiti ng abogado ay naglaho. Wala na akong karagdagang tanong, sabi ng abogado at mabilis na bumalik sa kanyang upuan. Habang pabalik si Maria sa kanyang upuan, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito mga mata ng paghuhusga. Ito ay mga mata ng paghanga. Pag-upo niya sa tabi ng kanyang ama, inabot nito ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. I'm proud of you, anak.
Pagkatapos ay tumayo ang piskal para sa kanyang huling argumento. Your Honor, ang testimonya ni Ginang Santos ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng manipulasyon, ngunit hindi lang kami aasa sa kanyang salita. Nagsignal ang piskal sa kanyang katulong. Isang TV screen ang binuhay sa harap ng courtroom. Mayroon kaming isang huling ebidensya, isang audio recording na lihim na kinuha ng isang matapat na kasambahay ng mga De La Cruz na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumantad. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang boses na pamilyar at mayabang. Ang boses ni Doña Beatriz. Ang babaeng yan, si Maria, isa siyang tanga. Perpekto siya para sa plano. Pumipirma siya sa lahat ng bagay na inilalagay ko sa harap niya nang walang tanong-tanong. Kung may mangyari man, siya ang mananagot. Siya ang ating panangga. At si Carlo, ang duwag kong anak, susunod din yan. Sa huli, palagi siyang sumusunod sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Doña Beatriz na ang mukha ngayon ay kasing puti ng papel. Tapos na ang laro. Ang pagbasa ng hatol ay isang ritual na walang emosyon. Ang hukom, isang matandang lalaki na may salamin, ay bumasa mula sa isang piraso ng papel sa isang monotonong boses na para bang nagbabasa lamang siya ng isang listahan ng mga bibilin sa palengke. Ngunit para kay Carlo, ang bawat salita ay isang palo ng martilyo na dumudurog sa natitirang bahagi ng kanyang mundo. Napatunayang nagkasala sa salang plunder, malawakang pandaraya at panunuhol. Napatingin si Carlo sa kanyang ina. Si Doña Beatriz de la Cruz, ang babaeng minsang kinatakutan ng lahat, ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga kamay, na nakaposa sa kanyang harapan, ay nanginginig ng hindi mapigilan. Hinahatulan si Beatriz de la Cruz ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Isang malakas na hindi ang kumawala sa mga labi ng kanyang ina. Ang maskara ng reyna ay tuluyang gumuho. Hindi ito maaari. Mga sinungaling, binayaran kayong lahat. Ako si Beatriz de la Cruz. Nagsimula siyang magwala at 2 gwardiya ang mabilis na lumapit para hawakan siya. Hindi na makatingin si Carlo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng kanyang ina na sumisigaw at kinakaladkad palayo ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pagkatapos, narinig niya ang kanyang pangalan. Para kay Carlo de la Cruz, na patunayang nagkasala sa salang pagiging kasabwat sa pandaraya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Hinarap niya ang hukom, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang lahat ng paglaban sa loob niya ay nawala na. Tanging isang malamig at mabigat na pagtanggap na lang ang natira. Dahil sa kanyang kooperasyon sa huling bahagi ng paglilitis, hinahatulan siya ng 10 hanggang 15 taon ng pagkabilanggo. Hindi gaanong mabigat kumpara sa kanyang ina, ngunit sapat na para kunin ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay, sapat na para maging isang mantsa sa kanyang pangalan, magpakailanman. Naramdaman niya ang pagtapik ng isang gwardiya sa kanyang balikat. Oras na para umalis. Habang naglalakad siya palabas ng courtroom, ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na tingga. Dumaan siya sa mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan, na ngayon ay hindi man lang makatingin sa kanya. Dumaan siya sa mga reporter na kumukuha ng litrato ng kanyang kahihihiyan at pagkatapos, dumaan siya sa kanila, si Maria, at ang kanyang ama. Nakatayo sila ng tahimik sa isang sulok. Hindi sila mukhang masaya o nagtagumpay. Sila ay mukhang payapa. Sa huling pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Maria, wala nang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang nakita lamang niya ay isang bakanting kalungkutan. Isang huling paalam. Hindi niya kayang tagalan ang tinging iyon. Yumuko siya at ang mga luha na pinigilan niya ay nagsimulang bumagsak sa sahig.
Ang lahat ng nawala sa kanya ay bumuhos sa kanyang isipan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang yaman, ang kanyang kinabukasan. At higit sa lahat, ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya, na sinayang niya dahil sa kanyang kaduwagan. Habang kinakaladkad siya palayo, dumaan siya sa isang pamilyar na mukha. Si Clara. Nakatayo ito roon, hindi kasama ng mga reporter, kundi nag-iisa lamang. Tinitigan niya siya. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay may bahid ng isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Awa. Sanay, natuto ka na! Bulong ni Clara habang dumadaan siya. Sapat lang para marinig niya. Tumango si Carlo, hindi makapagsalita. Oo, natuto siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang aral ay dumating sa isang napakamahal na halaga. At habang isinasara ang pinto ng selda sa likuran niya, alam niyang babayaran niya ito sa bawat araw ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. 6 na buwan matapos ang paghatol, ang hanging amihan ay nagsisimula ng umihip, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Nakatayo si Maria sa labas ng isang mataas na tarangkahang bakal na ngayon ay kinakalawang na. Ang dating nagniningning na mansyon ng mga De la Cruz ay ngayon ay isang malungkot na multo ng dati nitong karangyaan. Ang mga bintana ay natatakpan ng alikabok, ang hardin ay pinamumugaran na ng matataas na damo, at isang malaking karaatula na may mga salitang seized property ang nakasabit sa tarangkahan, isang huling lapida sa isang bumagsak na imperyo. Kasama niya ang kanyang ama. Sila ay dumaan lamang. Ito ay isang bagay na kailangan gawin ni Maria. Isang huling pagbisita para isara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Gusto mo bang pumasok? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay mahinahon. Maaari akong kumuha ng pahintulot. Umiling si Maria. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na po, ama. Wala na akong naiwan sa loob niyan. O hindi na niya naramdaman ang sakit o galit habang tinititigan ng bahay. Wala na ring lungkot. Ang naramdaman na lamang niya ay isang malawak na kahungkagan na dahan-dahang napupuno ng kapayapaan. Ang lugar na ito ay hindi na ang kanyang kulungan. Ito ay isa na lamang gusali. Isang alaala na unti-unti nang kumukupas. May isang sobre sa kanyang bag. Isang liham mula sa bilangguan. Ang sulat kamay ni Carlo. Dumating ito noong 1 linggo. Hanggang ngayon, hindi pa niya ito binubuksan. Hindi mo ba babasahin? Tanong ng kanyang ama, na para bang nabasa nito ang kanyang isipan. Kinuha ni Maria ang sobre mula sa kanyang bag. Hinawakan niya ito sandali. Nararamdaman ang bigat ng mga salitang hindi pa nababasa sa loob. Mga salita ng pagsisisi marahil, mga salita ng panghihinayang, mga salitang huli na ang lahat. Naglakad siya patungo sa isang basurahan sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre sa gitna nang hindi binabasa ang nilalaman. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso sa basurahan na para bang nagtatapon ng isang lumang damit na hindi na kasya. May mga bagay na mas mabuting iwan na lang sa nakaraan. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ama. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papalayo sa mansyon, patungo sa dalampasigan. Tinanggal ni Maria ang kanyang sapatos at naramdaman ang malamig na buhangin sa kanyang mga paa. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Hinuhugasan ang mga hululing bakas ng luma at mabigat na hangin ng courtroom. Pinanood niya ang mga alon na humahampas sa dalampasigan, isang walang katapusang siklo ng pagdating at pag-alis, ng paglilinis at pagpapanibago. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang humihinga siya ng maluwag. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay nawala na. Hindi niya alam
kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kanyang kasal ay nagsimula na. Malaya na siya, ngunit ang kalayaan ay isang malawak at kung minsan ay nakakatakot na karagatan, ngunit hindi na siya natatakot. Ang babaeng halos lumuhod sa sahig na marmol dahil sa takot ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dalampasigan ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, kilala na niya ang kanyang sariling halaga. Lumapit ang kanyang ama at tumayo sa kanyang tabi. Sabay silang nakatingin sa abot tanaw. Ano na ang plano mo, anak? Tanong ng general. Tumingin si Maria sa malawak na dagat, sa walang katapusang posibilidad na dala ng bawat bagong alon. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magsisimula po ako, sagot niya. Magsisimula akong muli. Isang taon ang lumipas. Ang opisina ay maliit lamang, matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Maynila. Wala itong karangyaan ng mansyon ng De La Cruz. Ang mga kasangkapan ay segunda mano. Ang sahig ay gawa sa kahoy na medyo may kalumaan na. At ang amoy sa hangin ay halo-halong amoy ng matapang na kape at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Maria Luneta Santos ay masayang masaya. Ang pangalan sa salamin ng pinto ay Pundasyon Pag-asa, isang maliit na non-profit organization na itinayo ni Maria mula sa simula. Ang layunin nito, tulungan ang mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabusong pinansyal, mga asawang kinontrol ang pera, mga inang pinagkaitan ng suporta, mga babaeng ginamit at niloko tulad niya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa accounting, hindi para magtago ng mga krimen, kundi para ilantad ang mga ito. Tinuturuan niya ang mga babae kung paano basahin ang mga financial statement, kung paano mag-budget, kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Ngayon, isang babae na nagngangalang Aling Rosie ang nakaupo sa tapat niya. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Noong isang buwan, dumating si Aling Rosie sa opisina na wasak. Matapos malaman na isinangla ng kanyang asawa ang kanilang bahay nang wala siyang kaalam-alam. Salamat, Ma'am Maria, sabi ni Aling Rosie, hawak ng mahigpit ang kamay ni Maria. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman ang aking mga karapatan. Ngayon, may temporary protection order na ako at tinutulungan ninyo akong bawiin ang para sa akin at sa mga anak ko. Binigyan ninyo kami ng pag-asa. Ngumiti si Maria, isang ngiting nagmumula sa puso. Hindi po ako, Aling Rosie. Kayo po ang tumulong sa sarili ninyo. Ang ginawa ko lang po ay ipakita sa inyo ang daan. Pagkaalis ni Aling Rosie, sumandal si Maria sa kanyang upuan at napabuntong hininga. Isang buntong hininga ng pagod, ngunit puno ng kasiyahan. Ito ang uri ng pagod na sulit. Sa gabing iyon, siya ang panauhing pandangal sa isang maliit na pagtitipon para sa mga lokal na women's group. Habang nakatayo siya sa isang maliit na entablado, sa harap ng humigit kumulang 50 babae na may iba't ibang kwento ng sakit at katatagan, nakita niya ang kanyang sarili sa kanilang mga mukha. Hindi na siya kinakabahan. Ang kanyang kwento, na dati ay pinagmumulan ng kanyang kahihiyan, ay ngayon ay ang kanyang pinakamalaking sandata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ako po si Maria Santos, at tulad ng marami sa inyo, minsan din akong naniwala na ang pananahimik ay isang tanda ng kabutihan. Naniwala ako na kung magtitiis lang ako, kung magpapakumbaba lang ako, darating ang araw na makikita nila ang aking halaga. Pero natutunan ko, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat mukha sa silid na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pasensya at pagpayag. Ang pasensya ay pag-unawa, ngunit ang pagpayag sa pang-aabuso ay pagsuko ng ating sarili. Huminga siya ng malalim, inaalala ang gabi sa mansyon. May mga pagkakataon sa ating buhay
na kailangan nating tumangging lumuhod. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas na bagay na magagawa natin ay ang bumulong ng hindi. Isang alon ng pag-unawa at pagtango ang gumalaw sa mga manonood. Ang ating katahimikan ay hindi ginto. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay tumataas ng may paninindigan. Ang ating dignidad, iyon ang tunay na kayamanan. At hindi ito kailanman mananakaw kung hindi natin hahayaan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga babae. Nagpapasalamat, nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento. Sa gitna ng kanilang mga yakap at ngiti, nahanap ni Maria ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon na gawa sa bato, kundi isang komunidad na binuo mula sa pinagbahagi ng lakas at muling natagpo ang pag-asa. Umuwi siyang mag-isa sa kanyang maliit na apartment, ngunit hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Habang nakatayo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Malaya na siya. Hindi lang mula sa mga De La Cruz, kundi mula sa dating Maria na takot at sunod-sunuran. Ang babaeng nakatayo ngayon ay kumpleto, sa kanyang sarili lamang. At para sa kanya, iyon ang pinakamatamis na tagumpay sa lahat.